Bago pa naging hitik sa bunga ang ating mga alaga ay dumaan ito sa maraming problema. At kapag hindi nasolusyonan ng mga problema ay tiyak wala tayong aanihin. Dami na pong bunga ng ating patola. Ito po ang problema natin. Saan kayo dumaan? Ayan, nakalahig na po ang at tunghayan po natin ang mga pangunahing problema na pinagdaanan ng ating bakuran sa ating backyard garden. Bago pa naging hitik sa bunga ang mga tanim natin dito, katulad nitong okra na ito at iba pa nating mga alaga katulad ng mga kalabasa, at sila po'y nagsisimula ng mamunga sa ngayon at sinisigurado ko na magiging maganda ang mga bunga nito sapagkat malalaki po ang kanyang mga dahon, malalaki ang mga puno at sanga nito, mga tangkay, ay tinitiyak ko po magiging maganda ang bunga nito dahil ito ay ating aalagaan at utay-utay na rin nating nalalaman kung paano mag-alaga ng ating mga gulay. Sa loob ng higit 3 buwan nating pag-aalaga, marami na po tayong pinagdaanan at isishare ko po sa inyo kung ano ang aking mga ginagawa na solusyon sa mga problemang pinagdaanan upang tayo may maani na katulad ng mga okra na ito. Ang ganda po, sunod-sunod ang bunga. Po ay April 9, 2024, Martes, 8:15 ng umaga. Ito po ang ating backyard garden. Bago pa naging hitik ang bunga ng ating mga patulang ito ay dumaan ito sa maraming problema, at base sa aking karanasan ay isishare ko po sa inyo ano po ang mga 5 pangunahing problema na pinagdaanan ng ating backyard garden bago pa tuluyang namunga ang mga ito ng marami katulad ng mga ito. Tabi-tabi po ang mga bunga ng ating patola. Number 1 problem, mabato ang lupa ng ating bakuran. Ang solusyon, naghakot po tayo ng mga tae ng kambing, ipot ng manok or animal manure, at naghanap din tayo ng lupang mataba na pwede nating ihalo kasama na ng mga compost natin galing sa mga basura sa ating Barigante restaurant. Ang sunod po ay mahirap magpatubo ng ating mga punla. Katulad dito, nagpunla po tayo ng kamatis at radish dito, pero wala. Paisa-isa lamang ang tumubo sa ating mga radish, at sa kamatis ay wala yata. Pero ito ay marami namang tumubo. At yung ating mga unang ipinunlang mga kamatis ay tumubo naman, katulad ng mga ito. Pati mga punlang talong natin dati ay nagsitubuhan din naman. At ang mga tanim nating okra dati ay maganda naman ang tubo. Ang solusyon ay humanap ng mapagkakatiwalaang store, or kapag online ang ating binibilhan ay yung magaganda ang mga comment na siguradong tutubo ang kanilang mga tindang binhi. Pagkatapos noon, itanim ito sa buhaghag na mga lupa katulad nito. Ayan. At pinong lupa, siguraduhin walang langgam ang ating pagpupunlahan o pagtataniman. Sapagkat kung may langgam ay malamang kakainin ito o di kaya hahakutin nila ang ating mga punla. Katulad ng pechay na ito, maganda ang ating pinunlahan. Ito po ang nangyari sa ating punlang pechay dito. Yan, pinunlahan po natin ng pechay dati yan. Yung iba ay hinakot nila dito. Isa pa ito sa mga halimbawa. Dito nagpunla po tayo ng mga pechay dati, pero hinakot ng mga langgam kaya nagkalat-kalat na po. Mayroon pa po banda roon, pero dito lang po banda ako nagpunla. Yan po ang problema sa pagpupunla ng ating mga alaga. Kaya ang solusyon, siguraduhin walang langgam yung ating pagpupunlaan para katulad nito, lahat ay maganda ang tubo. Number 3 na problema ay mga hayop na mapaminsala katulad ng ating mga manok.
Kanina nga lamang po ay maraming nakaalpas, 4 po yata yon. At kanilang kinalahig ang ating mga alaga dito, mga bagong transplant na mga talong. At kanilang pinagtutuka ang mga dahon. Tingnan nyo po yung dahon ay pinagtutuka nila. Buo po yung dahon na yan kanina, pero tinuka-tuka na nila. Dito po ay wala ng dahon. Yan. Yan po ang nangyari sa ating mga alagang talong. Dahil sa nakaalpas ang mga manok kanina. At ito po yung kanilang pinag-alpasan at akin na nga pong itinali. Ito po ang problema natin. Yan po, nakalahig po nila yan. Kapag nakaalpas ang ating mga manok. Shhh. Saan kayo dumaan? Ay, makatay kayo niyan. Saan kayo dumaan? Ba't kayo nakaalpas? Problema ito. Ayan o, nakalahig po nila yan o. Nakalahig tuloy nila ang ating pechay. Ito pala ang butas na kanilang nilusutan. Kaya ating tatalian. Kaya pala maraming napinsala tayo ngayon. Bagong tanim na mga pechay. At may butas ditong nilusutan. Kaya yun ang isa sa problema natin. Kapag may mga alaga tayo, pero nasusolusyonan naman po yan. Kaya ang solusyon upang maiwasan ang ganitong problema ng mga hayop katulad ng aso, kambing, manok, pato, pusa at iba pa ay lagyan ng magandang bakod ang ating mga alaga. O di kaya naman kung alaga ng mga kapitbahay natin ay kausapin natin sila na pakikulong ang kanilang mga alaga, sapagkat responsibilidad nila na ikulong ang kanilang mga alaga, lalo kapag ganitong magkakapitbahay tayo. Pang-apat na problema sa ating backyard garden ay insekto katulad nito. Dahil sa insekto ay namumuti ang ating mga dahon ng ating mga alagang mga gulay. At kung hindi maagapan ay wala tayong aanihin. Pero kapag na-sprayhan natin katulad ng ating mga okrang ito, in-sprayhan po natin kanina, ay nawala na po yung mga langgam. Ang dami pong langgam dito kanina. Dahil sa bulaklak nila matamis ay kinakain ng mga langgam. Pero dahil inisprehan na nga po natin, nagkamatayan na po yung langgam. At kung sakaling may nabuhay siguro ay nag-alisa na po. At sigurado yung mga susunod na bunga nito ay mabubuhay na. Katulad yan, yan ay puro langgam po kanina. Kaya napakahalaga po yung pag-spray. Dahil kung hindi natin i-sprayhan ng insecticide, ay sigurado wala tayong aanihin at mamamatay ang ating mga alaga. Kaya pwedeng organic ang ating pang-spray kung subok na natin. Pero sa katulad sa aking nangyari sa aking garden, nung organic ang ating ginagawa, katulad ng paggamit ng suka at dishwashing liquid na yun ang ating napanood sa YouTube, ay hindi po naman effective. Kaya naggamit na po tayo ng chemical. At dahil dito sa paggamit natin ng mga chemical ay gumanda na nga po ang ating mga alaga at lumaki na ang mga dahon at dumami na rin ang mga bunga. Tingnan po ninyo, yung mga bunga nito ay talaga namang hitik, sunod-sunod at malalaki dahil at least every 3 to 4 days ay nag-spray tayo. At kapag uulamin na natin ay at least 4 days bago natin sila anihin. Tulad nitong sitaw na to ay hindi na natin inisprehan dahil pwede na itong ulamin bukas at may kasamahan pa po ito. Dami na pong bunga ng ating patola. Ayan. Mayroon pa pala dito. Oh, yan oh. Dami. Talagang gumagana na ang ating pataba at mga spray. Ayan oh. Oo. Kitang kita ang dami na ng bunga. Iilang puno lang ang ating itinanim. Pero ngayon ay bunga nito ay hitik na po. Oo. Pero kinakailangan nating sipagan ang ating pag-i-spray. Dahil kung hindi, wala tayong aanihin.
dahil ito ay kakainin ng mga insekto. Kaya isprehan po natin ulit ngayong araw na ito, Martes. Ang huli nating spray ay nung Biyernes. Yan po ninyo, ang atin pong mga okra ay ang dami pong langgam ng bunga na. Ang dami na nating naani, pero kapag hindi natin ma-sprayhan tong mga to, ay talagang wala tayong aanihin dahil yung kanilang bunga, malamang ito ay matamis, ay kinakain yung bulaklak. Ayun o, sana makita nyo. Ayan. Ayan o. Nilalanggam po. Nilalanggam ang ating mga okra. Ito po, tingnan niyo po ninyo. Ang dami pong langgam. Yan. Yan, ang daming langgam. Yan po hindi mabubuo pag hindi isprehan. Kaya nga po ini-isprehan ko po. Dahil kapag hindi po inisprehan itong mga ito, sigurado hindi po matutuloy ang bunga. Napansin ko po yan. Yung una nating pabulaklak dati na hindi ko inisprehan dahil nga ayaw ko ng chemical, ay hindi kinaya ng organic at namatay po yung unang bunga. Kaya natuto na po tayo. Tayo po ngayon ay mag-i-spray habang maliliit pa ang ating mga bunga. At after 4 days ay pwede na tayong mag-ulam ulit. Panglima nating problema ay tuyot sa sobrang init ng panahon dahil El Nino po ngayon, ay natutuyot ang ating mga alaga. At ang solusyon natin dyan ay syempre diligan ng sapat sa madaling araw at sa gabi para maganda ang kanilang pag-absorb ng tubig, dahil kapag araw ay mapapasma sila at sarado ang kanilang stomata ng kanilang mga dahon. Pero pag gabi at madaling araw ay open ang kanilang stomata kapag madaling araw at gabi, at na-absorb nila ang ating idinidilig at sila'y nagiging sariwa, at sa tanghali ay siguradong magkuklose po yan dahil gagawa sila ng pagkain, at siguradong kailangan nila ang araw upang sila'y makagawa ng sarili nilang pagkain, katulad ng tinatawag na process of photosynthesis na pinag-aaralan sa science. Kaya napakahalaga na timing po ang ating pagdilig, at kinakailangan wag nating hayaang matuyuan or matuyot ang ating mga alaga, dahil kung hindi, sigurado wala tayong aanihin. Kaya bago ka magsimula sa iyong backyard garden, ay siguraduhin na alam mo ang mga problema na iyong pagdadaanan at kung paano mo ito masusolusyonan. Opo, ang mga problema sa backyard garden ay simple lang kung iyong kayang solusyonan at handa ka na ito ay labanan, sapagkat lahat naman ng problema ay may solusyon sa tamang oras. Aani ka ng marami kapag maganda ang pag-aalaga at iyong malusutan ng mga problema na pwedeng pagdaanan sa iyong backyard garden.